Hello, hello, Virgo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at hindi beten na weekly reading for August 18 hanggang 24. So, Virgo, mga kapwa ko Virgo, ako po ay September 18. Ano pong birthday nyo? Comment down below. Kwentuhan lang tayo today ha, tulad na kagawian. Pag-usapan natin kung ano lalamanin na inyong kapalaran para sa mga petsa na yan. So, we'll see. So, upo na. Sit back, relax, and enjoy our reading. Nako Virgo, unting kembot na lang, malapit na ang ating season. Actually, sa August 23, start na tayo, diba? So, papasok ka tayo sa ating talagang, alam mo yun, power. We will have our season this time. So, I'm very, very excited. Sana ganun ka rin. Excited ka rin para sa ating season. Okay? So, use your intuition, Virgo ha, para makuha para sa iyo today. So, meron tayong isang tanong, isang sagot portion. So, kung meron kang pamalakas ng isang tanong, you can ask that at the end of our reading. Sa isip lamang ha, huwag bisuot sa baba. Sekreto lang natin yan. And doon po ang tabayanan nyo. Sasagutin ko po yung question nyo na yan. Okay? So, stay tuned for that. So Virgo, thank you again for all of your donations po ha, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Thank you again for your generosity, for your kindness, for your love, for your support po sa ating channel every time na meron po tayong free reading for Virgos po dito sa ating channel. From the bottom of my heart, Virgos, I thank you so much for not skipping the ads. I-follow mo rin ako sa Facebook at James Tarot PH. See you there. Okay po. So ano naghintay sa inyo ngayong buong August 18 to 24? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have wow, the Queen of Wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the Tower card. Interesting. In the area of what you need, you have the Death card. Wow, tugmang-tugma, magkapareho yung gusto mo at saka yung kailangan mo, no? So ngayon, nakita ko aligned na aligned ka, Virgo. In whatever you want, yun din ibibigay sa'yo ni Tadhana, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the King of Pentacles. Beautiful. In the area of your near future, you have the Page of Pentacles. Lovely. In the area of what you need to fix o mga bagay na challenge sa'yo, obstacles, you have the Seven of Wands. Beautiful. In the area of your fortune, you have the Six of Swords. Beautiful. Napakaganda. May pag-abante, may paglarga, may pag-abante, may pagsulong. Napakaganda nito. At saka katahimikan, some of you are going on with a very calm, serene life after this. So mamaya, pag-usapan natin yan. In the area for divine messages, you have the Nine of Cups. Wow, Virgo, alam mo na, kung lagi po kayo nanonood sa akin, kapag lumalabas si Nine of Cups, ito na yung pagkakataon mo para mag-wish. So ngayon, close your eyes, meditate, and think of that wish na gusto mong irasal at imikin mo na yan. Pwedeng sa isip lang, pwede rin iniimik mo talaga literal because naririnig ka at nararamdaman na yung spirit guides at angel guides, yung frequency of your energy, of your prayer, at mabilis siyang mapapataas sa iyong heaven, sa iyong universe, no? At matutupad agad-agad yan. So ngayon, take your time to make a wish. Pwede mo rin i-pause ang video kung medyo mahaba-haba yung wish mo, okay lang. Come back to the reading after you make your full wishes, okay? So, may maganda kang naghihintay para sa'yo. May Nine of Cups ka here. A wish fulfillment is about to come in your life. Congratulations. At ang outcome mo for the week, ito yon. So, mamaya, sabay-sabay ito siyang bubuksan at the end of our reading. Sabay-sabay tayo mabibigla, magugulantang, sorpresa kung anong outcome mo. So, mamaya, tingnan natin yan. So, bago tayo basahin ang full spread mo, ano muna ang lingering energy in your background, you have the High Priestess. Okay? This week, Virgo, sabi ng spirit guides mo, you need to trust yourself. You need to trust your intuition. Napakanipis ng iyong ugnayan sa iyong spiritual realm. Napakatalas ng iyong intuition ngayong linggo ito. Parang meron kang gustong gawin, meron kang alinlangan, meron kang nararamdaman about a certain person, about a certain situation, o meron kang balak gawin, pero parang may ramdam ka, parang may kutob ka, meron kang nararamdaman na hindi mo maipaliwanag, pero alam mong may something. Ang sabi ng spirits mo, you have to listen to that. Okay? Ngayong linggong iding ito, malakas ang iyong mga panaginip, napakalinaw, no? Napakalinaw na parang, ano ibig sabihin nun? Parang kailangan mo i-decipher yan on a deeper level to fully understand kung ano yung mga meaning ng panaginip mo. Some of you nakakakita ng mga number sign, angel numbers, or mga quotes or song lyrics na parang sobrang madibdib, sobrang malapit sa puso mo na medyo tinamaan ka o parang napahinto ka and parang binibigyan mo yung chance ng sarili mo ng mag-isip. And that is your spirit guides. Parang tinatap niya yung balikat mo. Huy, pakinggan mo to. Ito yung mensahe ko para sa'yo. No? Napakaliwanag, matalinghaga, kumbaga, pero kailangan ng atensyon mo in order for you to really understand yung meaning. Sabi ng spirit guides mo na may mga bagay kang hindi naiintindihan sa buhay. Okay lang yun. Okay? Halimbawa, may gusto kang gawin, may gusto kang kausapin, may gusto kang ayusin, pero parang, bakit ganito hindi ko magets? Sabi ng spirits mo, okay lang. Because the truth will come out on the right time. Okay? Ang ngayon, kailangan mo gawin, pakinggan mo yung kutob mo, at yun ang sundin mo. Okay? Narinig ko na whatever your decision is, that is the right decision, kasi pinakinggan mo yung tawag ng damdamin mo. Okay?
whatever feels good, kung ano yung mga bagay talaga, alam ko ito yung tama, alam ko ito yung gusto kong gawin, pakinggan mo yun at doon ka tumulay, okay? Napakahalaga ng mensahe yan in your background. Armas mo to ngayon. Armas mo yung pakikinig sa yung intuition, okay? Mamaya, i-explore pa natin to with different aspects of your life while the reading goes, okay? At the center, simulan na natin, you have the Queen of Wands. Sabi ng spirits mo, malakas ang loob mo this time. You're very, very busy. You're a go-getter, no? Meron kang gustong gawin ngayon. At nag-uugat ito sa apoy, maalab because wands are all about fire, no? And ikaw, Virgo, ka your earth sign. So, apoy at saka lupa talaga namang maalab, mabilis sumiklab ang apoy. So ngayon, sabi ng spirits mo, nakikita ko talaga na kung ang kutob mo ay itong dapat mong gawin, ramdam mo na ito yung gusto mong simulan, gusto mo na ipasa yung project, gusto mo na kausapin si boss, gusto mo na ituloy yung proyekto, ayaw mo nang ihinto, ayaw mo na ibinbin, ayaw mo nang magtagal pa. Ngayon, nakikita ko na may maalab na yung puso mo to start something. Meron ka ng lakas ng loob na ituloy na, no? Nakita ko yan from you na parang ayaw mo na magpatumpik-tumpik pa, ayaw mo na i-delay, at parang wala ka nang, parang ayaw mo nang magpadala dun sa tukso o takot mula sa ibang tao or yung negatibong sasabihin nila. Parang ngayon, you have the confidence to start this and to continue whatever you want to do. Ngayon, nakita ko na magkakaroon na ng traction o parang aandar na yung isang bagay dahil sinimulan mo at malakas ang loob mo dyan. Nakita ko parang, bigla-bigla lumakas ang loob mo, tinuloy mo, pasay mo, it's now or never, gagawin ko na, kung ano man maging kakahinat na nito, tatanggapin ko, because parang ito na yung point of your spirit telling you, okay, push, gawin na yan. Malakas ang tulong sa'yo, malakas ang support sa'yo ng yung spirit guides in doing this, no? Ngayon, with enough confidence and positivity, bago tuloy-tuloy yan, okay? Ngayon, ipalabas mo yung charm mo. You're very, very charming, Virgo. You're very, very magnetic with your aura, no? Everybody draws in you, your attention nila. Mamagnetize mo yan. Kaya kailangan talaga confidence. Laban, tapang lang ang kailangan mo at tiwala sa sarili. Magagawa mo yan. Especially here, yan. You have a Two of Wands. Meron kang talagang panahon to really think and also make a decision. Ito na talaga yung panahon na sumubok ka on outside of your comfort zone and try it, no? Tira mo siya, yung image na to sa Two of Wands. Nakakulong siya sa kanyang kwarto, pero handa na siyang lumabas. Nakatingin siya sa labas at titingnan niya, ready na ako i-conquer yung mga bagong mundo, mga bagong bagay. Ready na siya mag-risk at buksan yung mga mundong hindi pa niya napupuntahan. So ngayon, sabi ng spirits mo, have confidence to try something new and makinig ka sa intuition mo kung saan ka pupunta. Okay? Because your intuition will not, hindi ka niyan ililigaw, hindi ka niyan ipapariwara. Alam mo kung ano yung mga bagay na gusto mo at alam mo yung ayaw at pakinggan mo yun, okay? In the area of what you need, what you want rather, you have the Tower card. Yes, ngayon gusto mo na magbago, gusto mo na makarinig ng outcome, gusto mo na makarinig ng good news, gusto mo na makawala sa sistemang paulit-ulit na nangyari, na parang paulit-ulit din yung outcome at paulit-ulit ka na dadapa. Sabi mo, gusto ko na baguhin to, I want to change for the better. Gusto ko na maalis yung dapat maalis. Parang sa mga view, nag-request na rin kay God na, God, kung ano yung mali ko, kung ano yung mga pangit kong ginagawa, palitan mo na, tanggalin mo na kasi gusto ko na ng kasaganahan. Gusto ko na makabangon. Gusto ko nang maka-move on and makapag-move forward. So please, kayo na po magtanggal. Parang ganyan. Some of you hindi ko sinasabing lahat. Pero meron sa inyo, nagdasal lang ganun na parang kung hindi po para sa akin, tanggalin mo na. Kung ano po yung para sa akin, yun po ang i-retain ninyo at yun po ang panatilihin nyo sa life ko. Para yun na lang bigyan ko ng oras at atensyon at hindi yung ibang bagay na temporary lang pala o panggulo lang pala. Ngayon nakita ko na ikaw din mismo, Virgo, nililinis yung buhay mo. Halimbawa, maaga ka nang gumigising, ako yung ibang bagay hindi mo na binibigyan ng pagkakataon, no? Parang narinig ko you're closing a chapter on something. Meron ka ng isang endeavor na matagal mong ginagawa, matagal mong pinag-ubusisian, sabi mo, tama na, enough na. Bitawan ko na to, hindi ko na to kaya. I need to let go of something na it's not working anymore and I need to change. And yet, yung change na yan, sinisimulan mo na ngayon at napakagandang dulot niyan. Kasi yung what you want mo at saka what you need, nagtutugma sila. Ibig sabihin, yung kailangan mo daw, sabi ng Diyos, sabi ng universe, yun din ang gusto mo. So, tugma. So, you're very, very aligned this time. Kaya, magalak ka, Virgo, because your desires are also aligned with something na kailangan mo this time. And everything will go smoothly after this, okay? The Tower cards being clarified by the Tower card. Wow. Kino-correct niya yung sarili niya. Yes, yun sabi ko. Kailangan mong pagbabago, kailangan mong tanggalin, kailangan mong ayusin. Kung hindi mo kung hindi mo kayang tanggalin, si God mismo magtatanggal niyan at baka umiyak ka pa pag si God nagtanggal. So kung meron ka mga relasyon, ugnayan, o ginagawa na very toxic at alam mong humaharang sa iyong progress, ikaw na mismo ang tanggal bago pa si God magtanggal niyan, Virgo. Okay? Pero dahil clarify yung sarili niya, hindi pa ako kontento. I want to clarify this. Okay? The Tower card, na clarify the Tower card, i-clarify pa natin ulit. You have
Wow, the Nine of Cups. Ooh, Nine is all about release. Kailangan talagang pakawalan na, okay? Nine is all about release of something, release of anything that is burdening you o nagpapabagal sa'yo. Kailangan to ng release din of tension, release din of pagmakaawa, release of frustration, release of desperation, kailangan parang sabi ng spirits mo, ito yung pagkakataon na hayaan mo maganap yung magaganap and accept what is yours. Ang iyo ay iyo. Kung ano yung mawawala, hindi yun sa'yo. Kung ano yung mag-retain, yun ang para sa'yo. At kung ano yung papasok, yun ang gusto talagang ibigay ni God for you. With the Nine of Cups, here, doubling na Nine of Cups, sabi ng spirits mo, yes, ito na yung pagkakataon na hanapin mo yung mga bagay na magpo-fulfill sa'yo. Huwag ka na makiusap o maghintay o lumuhod o umasa sa mga bagay na alam mong ang sakit-sakit na at saka hindi na talaga fulfilling in your life. Wala ka ng contentment, hindi ka na masaya, hindi na siya fulfilling, hindi ka na maligaya. Tapos parang kailangan mo laging makiusap, kailangan mo laging kailangan mo laging makipagkompromiso. Parang hindi mo na kaya maging ganon. Ngayon, with the Nine of Cups here, yes, you just want to be happy, to enjoy your life, to get what you want, and to have the fulfillment na hindi kayang ibigay ng mga bagay na meron ka ngayon. Ngayon, na gusto mo na magbago, everything is now turning in your favor. Okay? Especially here, in the area of what you need, transformation. Okay? Napakaliwanag. Sabi ng spirits mo, possible na sa'yo yung bagong umaga. Parang unti-unti mo na nare-realize na parang, okay, now, I understand. Kaya pala hindi umuubra yun dati. It's because mali pala yung atake ko, mali pala yung tinutumbok ko, mali pala yung posisyon ko, mali pala na hangarin ko yun. Halimbawa din, no? Parang you're beating the wrong bush or you're trying to aim a wrong target, kumbaga. So ngayon, parang meron doon ibibigay sa'yo si God. Nakakaiba. Very, very secretive ito at mahugulantang ka na lang in the near future na, ito pala yung gusto ko. Ito pala yung para sa akin. And God is putting things in alignment for you. Okay? With a death card here, yes, transformation is what you need. Pagbabago. Hindi lang sa'yo, sa isip mo, sa katawan mo, sa ginagawa mo everyday, sa routine mo, sa pakikipagtuo mo sa ibang tao, o kaya sa pagtumbok mo sa iyong pangarap. Meron ka lang kailangang i-transform in order for you to fully succeed this time. At may realize mo this time kung ano yun. Okay? Huwag mo madaliin yung sarili mo sa proseso kung ano yung transformation na kailangan mong gawin. Sabi ng spirits mo, malalaman mo din yan. Bibigyan kanya ng sign, bibigyan kanya ng feeling, bigla-bigla, bukas makalawa, may release mo, yun pala yung kailangan ko tanggalin. Malalaman mo din yan, kaya huwag mo masyadong i-cloud ang isip mo ha, huwag ka masyadong mataranta sa kung ano dapat kong baguhin. Malalaman mo din yan as the day goes by, okay? The death card is being clarified by the Seven of Cups, yes. Ngayon, sabi ng spirits mo, kailangan mo na mag-transform at tignan na meron ka pang ibang option, meron ka pang ibang paraan, o meron ka pang ibang mga pintuan pwedeng katukin. Huwag ka magpirmi lang sa isang pintuan, o huwag ka magpirmi lang sa isang bagay na pilit mong kinakatok, pilit mong pinapasok, pero ayaw kang pagbuksan, ayaw kang tanggapin, ayaw kang bigyan ng tsansa. Sabi mo, tama na, okay na yan, I will close that and open myself with brand new things, brand new beginning. At doon, maaaring doon ka na magtagumpay. At yun ang bigay sa'yo ng bagong simula. Especially here, possible lang araw mo. Kaya tumingin ka na sa ibang bagay na pwede mong puntahan at pwede mong gawin. Yun, doon ka talaga idadaan ni God. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the King of Pentacles. Si King of Pentacles, sinasabi ng spirits mo na, pag lumalabas to ha, Virgo, pag lumalabas si King of Pentacles in any of the reading, ibig sabihin, kung ano man yung ginagawa mo, magiging successful yan. Magiging maganda, magiging maayos, magiging mabunga, kumbaga, para sa'yo. At nakita ko na you're ready. Kaya malakas ang loob mong this time kasi you're the experienced person eh. Napaka-experienced mo na, marami ka ng pinagdaanan, marami ka ng ginawa, marami ka ng narating, marami ka ng binuting-ting sa buhay mo. Nadapa, tumayo, umiyak, nalugmok, nalugi, sugatan, pero patuloy ka lumalaban. At ngayon nakita ko na kayang-kaya mo nang harapin kung ano man yung papasok sa'yo this time. And you are the kind of person na, sige, I will do this, I will get out of my comfort zone, and I will try this because nakita mo ha, na parang this will bring you more blessings than before. Nakita mo na pera ang kapalit nito, pera ang dulot nito. Kaya ilaban mo yan ha, huwag kang mapapagod na i-try because nakita ko talaga, sabi ng spirits mo, this is it. This is it. Heto na yon. Kaya pakinggan ang intuition pag tinuturo ka na ito ang landas, tinuturo ka na ito. Sige, pakinggan mo. I-try mo lang. Don't force yourself minsan to, ayoko niyan. Huwag na lang, nakakatakot. Huwag na lang, baka mapahiya ako. Baka mag-fail lang ako dyan. Huwag na lang ititry. Sabi ni spirits mo, ito yung panahon na mag-try ka. No? Pagtawag ng damdamin na gusto mong subukan, why not? Wala mawawala sa'yo. Either matuto ka lang dyan or manalo ka. Dalawang bagay lang. Walang failure ha. Matuto or magtagumpay. Yun lang ang makukuha mo doon. Para for the next time, kung matuto ka man dyan, at least alam mo na i-apply mo to be better. Okay? Nakita ko some of you, gusto na magtayo ng negosyo, nakikita mo magiging successful yan, o magtayo, o lumipat na ibang trabaho, o mag-try na something new, ang talaga namang mabibigay sa'yo ng kasaganaan. Some of you ha, sa iba sa inyo, yung pagbabagong gustong i-apply, whether sa ginagawa mo ngayon, nakita mo bakit parang may delay, bakit parang hindi umuusad, o laging may problema,
sabi ng spirit guides mo, parang meron kang balak i-apply na pagbabago sa negosyo mo, sa ginagawa mo, na alam mong baka this time around umubra na, no? I'm seeing changes in your fortune, changes in your money. And these changes ay nag-ugat doon sa iyong inisyatibo na palitan o baguhin o i-upgrade. Ano, nakita ko yan for you. And nakita ko na yung changes na yan, maganda ang dulot para sa'yo, okay? The King of Pentacles, clarify natin to. King of Pentacles being clarified by... You have the Queen of Swords. Yes, kailangan talagang tapang, disiplina, assertiveness, and nakita ko rito na parang ilaban mo, okay? This is the right time for you to think about your career more than anything, okay? Hindi to love reading. I'm not saying anything about love here. It's all about your advancement pagdating sa iyong kaperahan, pagdating sa iyong karera, Virgo, okay? So napakaganda nito. Sabi ng spirit guides mo, ngayon, pagtuunan mo ng pansin ang iyong career. Career muna. Pera muna. At meron ka na naisip na magandang solusyon o magandang hakbang sa mga pagbabagong gusto mong i-apply sa buhay mo. And it will help you grow your money. Okay? Nakita ko na dapat daw sigurista ka this time. Every hakbang. Hindi pwedeng gawin ko to. Pero dapat may intuition may tawag ganun dami na ito talaga gusto ko, ito yung nafe-feel ko. Kailangan may ganun muna bago mo gawin. Baka mamaya ginagawa mo lang kasi sabi ng ibang tao, gusto ng ibang tao. Kailangan ikaw alam mo, ramdam mo na ito yung gusto mo. And also pinag-iisipan mo muna, okay? You have to really feel within you. You need to ask yourself within, ito pa talagang right step because you don't want to make mistakes, okay? Ramdam kita, Virgo, we're very, very perfectionist. Tayong mga Virgo, we're very, very systematic, we're very, very analytical. Kaya si Queen of Swords, alam kong pinag-isipan mo to, alam kong pinag-aralan mo na. At hindi ka naman kikilos actually kung hindi mo to na plano Kilala kita dahil ganoon din ako. We will not act on something kung hindi talaga buo sa loob natin. Pero ngayon parang pinapaalalahanan ka ng yung spirit guides, Virgo, to really take your time in thinking about this para tama yung hakbang, para hindi ka na bumalik pa, okay? Narinig ko rin dito na putulin mo yung ugnayan mo sa mga taong nega sa'yo. Okay? Yung nagpapahirap sa'yo, mga toxic, mga dinadown ka, naku, putulin mo ang attention mo sa kanila and sarahan mo ang tenga mo sa kanila. Maging open ka sa future, maging open ka sa posibilidad at harapin mo yung gusto mo. Okay? In the area of your near future, you have the Page of Pentacles. Eto ka, ine-enjoy mo yung mga bagay na meron ka. Nakita ko na magiging successful tong changes na in-apply mo. Magiging successful tong in transformation na gusto mong i-develop sa life mo at tinapangan mo talaga ang sarili mo on trying something new. Nag-risk ka this time on conquering a new territory, on conquering a new strategy, na talagang noong una may kaba ka, may takot ka, pero nilaban mo, sumugod ka, naging sigurista ka at pinaghirapan yan, naging busy ka Nakita ko this week, nagiging busy ka with a lot of things. At talagang determinado kang gawin yan. At eto ka, ine-enjoy mo yung isang bagay, talagang nakuha mo yung bunga sa kanya. Pero sabi ng spirits mo, pagkakuha mo ng bunga, pagkakuha mo ng good news, ng good outcome, sabi niya, patuloy mong aralin patuloy mong idiretso yung trabaho mo na maganda, yung performance mo na consistent to make sure na ito maparatili mo siya for a very long time sa buhay mo. Hindi ito ang panahon para magpakakampante o mag-sitting pretty. Kailangan pag nakuha, dire-diretso pa rin at pag sumikapan, continue showing up every day, no? Kahit pagod, kahit puyat, kahit sayo mo, ay mapera na ako, okay na ako, ay nakuha ko na yung posisyon, okay na ako. Hindi. Kailangan sigurista ka, huwag kang kampante kasi pwedeng agawin yan ibang tao sa'yo, okay? Ngayon, continue working hard and doing your best para lalo pang lumago, okay? The Page of Pentacles, napakaganda na future mo. Very, very busy pa rin. Nakita ko talaga new position, new negosyo din, o kaya meron kang bagong pinagkakaabalahan na hindi ka na kontento sa meron lang, inaaral mo talaga siya at minimake sure mo na, ay, kailangan to, walang palyaw, walang puknat, walang aberya, and you're parang narinig ko, hands-on ka doon. Parang hands-on ka, okay? The Page of Pentacles being clarified by the Two of Cups. Yes, wow. The agreement, the contracts, the negotiation, the ugnayan, the talk. Meron kayong meeting, mga ganyan, or interview, no? Meron ka na pinipalahan ng mga training, ganyan. Nakita ko ito na, yes, mutual agreement ito. At makukuha mo yung bagay na hinahangad mo, no? Meron sa inyo pumipila ng sobrang tagal tungkol sa isang bagay at marami ka ng question sa isip mo na parang, akin pa ba yun? Magagawa ko pa ba yan? Is this for me? Baka naman pwede ako maghanap ng iba. Nakita ko na nilaban mo pinagsumikapan mo at nag-take risk ka talaga Talaga sabi mo, I will jump on this, I will take a leap of faith. At ito, nakuha mo siya. And yung kontrata na hinahangad mo, yung agreement, yung negotiation na good end mo, nakuha mo dito. Nakita ko yan. This is a soulmate energy. Hindi po ito tungkol sa pag-ibig lang Pero sabi ng spirits mo na, yes, in the near future, you will get the thing na talagang hinahangad mo para sa buhay mo. Na swak para sa'yo, nakatadhana for you. Talaga namang super aligned mo this time, no? But for some, biglang pumasok, yes, some of you, nakita ko, may secret admirer ka na parang matitipuhan mo o parang
parang mabibigyan mo ng chance for dates. Nakita ko yan na para sa ibang Virgo ha. In the near future, merong darating. Baka ito yung secret na nakita ko. May darating na admirer na hindi mo akalain, no? Some of you ay talaga namang gibigay sa iyo ng atensyon, pagmamahal, affection, na parang, uy, swak kami, parang ganyan. So parang bibigyan mo siya ng chance. In the near future pa naman to. Pero ngayon talaga asikasuhin mo ang career mo. Yun ang sabi sa iyo ng spirit guides mo. In the near future, it's gonna be a soulmate love match for some. For some, ha, hindi para sa lahat. But for others, talaga naman nakita ko, a good outcome for trabaho, kontratang malupit, o negosyo, agreement, talagang napakaganda. Yung good, yung matamis na oo na gusto mo makuha sa kliyente, sa boss, sa HR, anything, you will get that sweet yes. Okay? Napakaganda for you. In the area for challenge, you have bravery. Oh, tamang-tama sa core energy mo. Bravery, katapangan daw. Face the unknown with bravery. Trust your steps. Yes, bawat hakbang, iniisip, pinagkaplanuhan, sigurista ka dapat and trust it. Pagkatiwalaan mo sarili mong mga desisyon. Okay? Face the unknown with bravery. Tapang ang kailangan mo. Okay? Another message of embrace change. Yes, talaga namang tugmang-tugma with the Tower card and the Death card, you have change talaga. Embrace change, embrace change and welcome new possibilities. Okay? Talagang may bagong papasok, may bagong paparating, may magandang darating sa buhay mo. Especially here, may dalawa kang 9 of Cups, wish fulfillment. So congratulations. In your challenge, you have the 7 of Wands. Panindigan mo yung mga bagay na gusto mo. It's all about your conviction. It's all about your proving yourself to them. Marami mga tao ang gustong i-poke ka, questionin ka, o kaya tawag ito, parang they are trying to provoke you in the changes na gusto mong i-apply sa ginagawa mo, whether co-worker yan, family members, or mga magulang mo, or everybody in your life. Parang, bakit yan ang gagawin mo? Bakit ito gusto mo? Bakit yan ang sisimulan mo? Sabi ng spirits mo, you need to prove yourself. Kailangan mo parindigan yung decision mo. Okay? It's all about you trying to tell them, hindi, ito yung gusto ko. Ito yung pangarap ko. Ito yung para sa akin. Bakit nyo ba ako pinapakialaman? Parang ganyan. So, parang, kung meron mang mga tao na sobra na yung pakikialam, sobra na yung pag-step in your boundaries, kailangan mo silang harangan and tell them, sorry, dyan na kayo, hindi ko kailangan ng payo nyo, hindi ko kailangan ng opinion nyo, masyado nyo akong ginugulo, masyado nyo akong inaapakan. Put boundaries against other people na super toxic na, masakit na sa tenga, inaapakan na yung privacy mo, inaapakan na yung authority, no? Kumbaga, ngayon, sabi ng spirits mo, kayang-kaya mong umangat sa buhay without them. And you need to really show off. No? Ito yung pagkakataon na panindigan mo yung decision mo. Especially with the changes na magaganap. Okay? Clarify natin to. The 7 of Wands being clarified by the Strength card. Yes, ngayon maging matapang ka. Parang it's you against the world. Nakita ko yan. Parang you have a decision and then other people are not in favor of it. And kailangan mong kapitan yung intuition. Yes, siguro minsan sa'yo mo, tama ba itong decision ko? Tama ba talagang sinabi ko? Tama ba itong hakbang ko? Kasi parang lahat sila ayaw eh. Parang lahat sila against my decision or against my action. Pero pakiramdaman mo sa puso mo, ito ba talaga yung path na gusto ko? Ito ba talaga yung landas na gusto kong gawin? Kung yes, then push. Parindigan mo at maging matapang ka. You have the strength, the katatagan ng loob na ilaban yan, okay? Defend your stance tungkol sa isang bagay. At sabi ng spirits mo, ito yung maging gentle ka sa sarili mo, ha? Marami ng tao sa paligid mo nagbibigay sa iyo ng pressure, nagbibigay sa iyo ng mga hard times, okay? Kaya ikaw, be kind to yourself. Be loving to yourself. Ikakampi mo ang sarili mo ngayon, okay? Kaya ngayon, laban sugod, kaya mo yan. Kahit mag-isa ka, kaya mo yan, okay? In the area of your fortune, you have transformation. Wow, kapareho. A fresh new way of living emerges. Yes, talaga may pagbabago mangyayari this time. Congratulations. This is a transformation for the better. Another message, you have mystic healer, healing energy flows through you. Ito rin. With the High Priestess, pareho kayo na hinihil nyo yung mga bagay for you. Pasensya na po kayo. Tumatalon yung mga cards ko dahil sa fan ko sa aking gilid. Napakalakas niya. Takpan ko lang ito. Okay? Yun. Balik tayo. The High Priestess here is telling you both energy, meron kang kalakasan to try something new at bumawi ulit. Okay? Ito na yung pagkakataon na hilumin mo yung mga sugat in the past and continue moving on. Huwag kang hihinto dahil lang nasaktan ka, napagod ka, nadapa ka, o may sinabi sila. Continue moving forward. Huwag mo sayangin ang oras. Huwag mong hayaang madapa ka o mahinto ka o mahimpil ka dahil lang sa ibang tao. Heal your heart. Healing energy flows through you. Okay? Fortune mo, you have the 6 of Swords. Yes, continue moving forward. Huwag kang papapigil sa ibang tao. Huwag kang dadapa. Huwag kang nakita ko kasi dito na minsan daw ikaw na kumawala.
learn to detach yourself from people na talagang toxic na, mahirap pakisamahan, hindi naman ikaw yung mali, pero ikaw yung pinapalabas sa mali, ginagaslight ka, minamanipulate ka. It's time for you to really detach yourself away from them. Hindi sila makakatulong sa'yo, hindi worth it ang pag-stay dyan, and you're now going to calmer waters kung saan doon maayos, matiwasay, nagagawa mo na maayos sa trabaho mo, yung pamilya mo, yung mga bagay na para sa iyo, no? Ngayon, piliin mo yung mga laban na nilalabanan mo and always choose your peace. At ngayong linggong ito, nakita ko na meron kang daw ginagawa, Virgo ha, meron kang ginagawa na aabante, susulong, aandar, okay? Kaya tiwala lang kasi magiging okay ang lahat. Dire-diretso na yan. So, listen to your intuition, listen to your heart, and go where peace is, okay? Punta ka doon. The Six of Swords being clarified by, you have the Page of Cups. Wow, wow, wow. Meron daw, akala mo tapos na, akala mo wala na, akala mo dehado ka na o talo ka na. Meron daw biglang sorpresa because Page of Cups say surprise, huge surprise na hindi mo akalaing darating this time at bibigay sa iyo ng pag-abante sa isang bagay. Halimbawa, meron kang papeles na sa'yo, hindi siguro makompleto yun, hindi na ako siguro makakalaga, kulang na kulang papeles ko, hindi ko na siguro makukuha. And then boom, bigla may tumawag, uy Virgo, yung papeles mo, kompleto na nahanap namin, meron pa pala dito, okay na. So bigla makukompleto yung papeles mo, makakalarga ka na, okay? Abang antabayanan mo in the area of your fortune, an unexpected scenario, unexpected gift or event ang magbibigay sa iyo ng sorpresa this time na talagang magpapaabante sa iyong ginagawa. So congratulations, something is moving forward with a surprising event. In the area for divine messages, you have communication is key. Pag-usapan daw, no? Kung meron ka mga bagay na gustong gawin, the communication is your power this time. Hindi mo daw makukuha ang isang bagay kung hindi mo itatanong, kung hindi mo lalakarin, kung hindi mo susubukan. Okay? Go push, communicate. And dapat malinaw yung pag-uusap ninyo ha. Especially here with the Two of Cups. Kailangan yung negotiation, yung inyong agreement, kailangan yung gusto mo na sasabi mo at lahat malinaw para malinaw din babalik sa iyo yung mga bagay na sinasabi naman niya. Okay? Another message, you have the answers you need are coming. Yes, sabi ko naman sa iyo, di ba? Kung meron ka mga bagay na hindi naiintindihan, kung may mga bagay kang parang unclear, huwag kang mag-alala kasi darating yung mga sagot this time. Mauunawaan mo na parang, now I understand. Now, naintindihan ko na kung bakit sinara yun, bakit nawala ako doon, bakit yung katok na katok ako hindi ko mapuntahan yan, because may reason na at malalaman mo na yun para makatulong sa'yo sa transformation mo this time. Okay? In the area of your divine messages, you have the Nine of Pentacles. Ngayon, Nine of Cups rather. Sabi ng spirits mo, ngayon, kailangan mong pagtuunan ng pansin ang kaligayahan mo. What makes you happy? What makes you at peace? What makes you feel complete and contented? Yung ibang bagay na pilit mo hinahabol pero wala na, at pero gusto mo pa rin, frustrated ka na, sabi mo, bitawan ko na yan, sobrang na ako natotoxican, nasisira na yung buhay ko, nasisira na yung katahimikan ng buhay ko, siguro kailangan ko na i-give up and chase something that will make you happy. Okay? Kaligayahan mo muna, unahin mo this time, wag na ibang bagay. Pag nakuha mo yun, success is here. Okay? The Nine of Cups, clarify natin to. Narinig ko rin dito na mararamdaman mo to this week, Virgo, na parang, okay, kailangan ko na i-let go. Kailangan ko nang bitawan yung isang bagay, o isang tao, o isang ugnayan. Kung alam mong parang, teka, I'm not happy for this anymore. Parang binigay ko na lahat, tama na, alis na ako, at hanapin ko na yung mga bagay na equal ang pagbibigay sa akin ng kaligayahan o contentment na kaya kong ibigay. No? Ngayon parang, huwag ka na magkasya sa kakarampot, huwag ka na magkasya sa kakaunti. Find your happiness na buong-buo makukuha, okay? The Nine of Cups being clarified by the Eight of Pentacles. Yes, it's all about your work, it's all about your career, it's all about the things na ina-aspire mong pinaghihirapan mo sa buhay mo. Nakita ko yan. Sabi ng spirits mo, in anything that you're trying to do, lagi mo tanongin ng sarili mo, masaya ba ako dito? Kontento ba ako dito? Is this what I really want? Ask yourself and work on that. Nakita ko na may realize mo din yan this week kung ano yung mga bagay na talagang para sa'yo at ano yung hindi. At doon ko na lang mag-focus. No? Sabi ng spirits mo, kung ano yung umaandar, kung ano yung everyday galado kang gawin o kaya nag-work in your life, doon ka pumunta. Yun ang gawin mo because that will lead you to your prosperity. Okay? Ang yung outcome, mamaya tingnan natin yan. But first, bigyan muna kita ng fortune cards. Unang-una, you have spear, heartache over what you no longer have. Yes, siguro ngayon masakit, nang hinayang ka kasi aalis ka. Pero kasi once in your life, minsan sa buhay mo, minahal mo yun eh. Minsan sa buhay mo, nagbigay yun ng saysay, nagbigay ng meaning, natuwa ka doon, nag-energize ka doon, binuuno ng buhay mo eh. Pero ngayon, sabi ng spirits mo, parang hindi ka na masaya, hindi ka na kontento. Pakinggan mo yung post mo na, huy, Virgo, hindi ka na masaya. Hindi na to katulad ng dati. Hindi na to katulad ng mga bagay na once mo siyang nakita. Ngayon,
parang wala na siyang meaning, wala nang enerhiya, wala nang buhay. Kaya hanapin mo yung mga bagong bagay na magbibigay sa iyo ng buhay at kaligayahan. Okay? Another message, you have leg, stepping into a new experience. Yes, confirmed. Meron ka daw gagawin na bago this time. Okay? Another message, you have vine, seek out information that will help you. Yes, ngayon kailangan mo talaga ng mga impormasyon, pero darating at the right time. Kaya huwag ka mag-alala. The right information, the right help, the right people, and the right alignment will happen to you. Another message, you have broken wishbone, wish will not be granted. Yes, kasi nga may mga transition ka pa. Nagabago pa. Nakikita ko rito na umaandar ka pa lang. Okay? Nag-a-adjust pa ang buhay mo. Tinatransform mo pa ang life mo for the better. Nililinis, binabago pa yung building o yung tower mo in order for you na mahanda ang sarili para sa mga wishes mo. So ngayon, this is a confirmation for you na galingan mo pa ha, pasukin mo, pasuungin mo pa yung pagbabago, at kapag nag-settled na, doon mo na ilagay yung framework for your new dreams, for your new wishes. Okay? Ngayon, kailangan kalmahan mo ang sarili mo. Magtiwala ka. Faith is all about High Priestess. Faith that everything will be okay. Okay? Ang outcome mo ito, Virgo, what is kaya outcome mo for the week? But first, ihanda mo na yung isang tanong, isang sagot ha. Sagutin natin yan at the end of this reading. Okay? Ang outcome ni Virgo for August 18 to 24 you have, wow, King of Wands. Go-getter ka talaga. Mag-asawa to, Queen of Wands and King of Wands. Nakita ko rito na yes, there will be people assisting you. Mga kaibigan mo, asawa mo siguro, partner mo, magulang mo. Yung talagang companion mo sa buhay, tutulong siya sa iyo para malarga mo na yan, para magkaroon ka na ng push and pag-abante sa ginagawa mo. Nakita ko na hindi ka mag-isa, Virgo, okay? Sa laban na to, sa ginagawa mo, hindi ka mag-isa, itutuloy mo yan. And I'm seeing here na, like I've said kanina, kailangan mo parindigan, di ba? Kailangan mo i-defend, magkaroon ka ng conviction no sa mga decision mo. At may matagpuan mo yung right people, right person to really defend you and go with this fight with you. Makikita mo yung mga taong handa ko supportahan ka. Okay? But for some, nakita ko yung outcome mo, gagana yung plano mo. Meron kang plano, meron kang gustong simulan, meron kang idea or strategy or project na gustong gawin this time. At itong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, parang wala kang time to do this. Parang wala kang time or pagkakataon na itry kasi nga ang dami nangyayari sa buhay mo. Pero ngayon na nililinis mo na yung buhay mo, handa ka na mag-transform, nakita ko na magiging successful itong plano na to, magiging successful itong ginagawa mo. Kaya naman, go-getter ka dapat this time. Go push, ilaban mo, napakaganda ng plan mo, okay? Kailangan na talaga tapang, alab sa puso. And with the wand here, fire, at ikaw, Virgo, earth sign ka, talagang maalab. Unting apoy lang sisiklab yan. So, it will be successful, it will be smooth sailing, at talaga may kita mo agad yung tagumpay mo dito. Congratulations. The King of Wands, clarify natin. King of Wands being clarified by, you have the Page of Wands. Yes, wow. Sabi ng spirits mo, sugod laban, embrace it, accept this. This new opportunity will bring back the excitement. Parang kakaroon ka agad ng lakas ng loob, ng gana, ng buhay. Na parang, hi, yes, wow, ito na, gumagana na yung plano ko, nakikita ko na. So, ikaw parang nagiging excited ka masyado, nagiging palaban ka pa, kasi nakikita mo, na-enjoy mo na yung journey. So ngayon, enjoy it, be excited, embrace it, because this is a plan working in favor of you. Napakaganda, Virgo. That is your outcome for the week. Congratulations. Dalawang wish fulfillment and a plan working, at matagumpay ito in your favor. Okay? Dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. So Virgo, close your eyes and concentrate on this one question. Spirit Guide, Holy Spirit, bigatin kay Virgo ang sagot sa kanyang tanong. Tumapon. Hindi yan. Masyado kayong marami. Okay. Virgo, you have 1 and you have 2. Bigyan kita ng angel card because your angel guide sa tabi mo sila ngayon clarifying this question for you. You have 1 and you have 2. Ayan, tumapo na siya. You have you're ready. Handa ka na to, sabi ng angel mo. And you have listened to your intuition. Yes, ito yun. Your High Priestess. Another card from Spirit Guides. You have the 4 of Pentacles in reversed. And you have the Wheel of Fortune. Wow, upright. Telling you na yes ang sagot. Pauna, yes ang sagot. Magandang kapalaran yan sa question mo. Accept it. Do it and chase for it because your question will give you your fortune, kasaganahan, and pagbabago sa iyong buhay. Kailangan lamang, sabi ng spirit guides mo, Virgo, bilang paalala, bitawan mo na yung dapat bitawan ha, kasi wala nang saysay yan, wala nang gana sa'yo. At i-accept mo na rin yung mga bagong bagay na darating at pahalagahan mo yung mga mahalaga, yung may worth, okay? Nakita ko rito na ang problema mo this time with your question, ayaw mo daw kasing bitawan yung dapat bitawan noon pa para pumasok yung karapat-dapat at maka-go on ka na dyan sa question mo para wala nang delay, wala nang stuck, wala nang stagnancy,
para magdire-diretso yan. Okay? Bitawan dapat bitawan para umikot ng kapalaran. And the answer is yes for you. Listen to your intuition sa mga gagawin mo after you do that question, okay? And you're ready now to do that. You're ready now to accept the outcome and to accomplish and embrace your question, okay? Congratulations, the answer is yes for you, Virgo. This is your isang tanong, isang sagot. Ito rin po ang inyong August 18 to 24. Sa po kayo nakarate, sa po kayo nakarate, comment down below. And I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. Virgo, I love you. This has been James for James Arrow PH. God bless everybody.